Bago pa manilikha ang unang tao at lumakad sa hardin ng Eden, isang makalangit na digmaan na ang sumiklab, isang labanan na tuluyang nagbago sa kapalaran ng sanlibutan. Sa katahimikan ng walang hanggan, isinilang ang kapalaluan sa puso ng pinakamagandang anghel, at dito nagsimulang isang pag-aaklas na humati sa kalangitan. Hindi lamang ito isang kwento ng pagbagsak, isa itong paglalakbay na nagbubunyag sa pinagmulan ng kasamaan, pagdurusa at ng patuloy na espiritual na labanan na ating nararanasan hanggang ngayon. Mula sa kaluwalhatian ng langit hanggang sa alinong sumisiklab sa mundo ng tao, tinutulungan tayo ng kasaysayan ng mga bumagsak na mga anghel na maunawaan kung bakit ganito ang kalagayan ng ating mundo. Ipinapakita ng banal na kasulatan ang mga pahiwatig ng makalangit na dramang ito sa pamamagitan ng mga propesya, pangitain at mga kwentong kalat sa kabuuan ng banal na aklat. Sa kwentong ito ating tutuklasin kung sino nga ba ang mga makapangyarihang nilalang na ito, ano ang nagtulak sa kanila upang magsumaksik, paano nabago ng kanilang pagbagsak ang kanilang kalikasan, at paano nakaapekto ang kanilang presensya sa ating kasalukuyang realidad. Isang kwento ito na nagsimula sa liwanag at nagtatapos sa kadiliman, ngunit sa kakaibang paraan tinutulungan din tayo nitong maunawaan ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng nilikha. Sa pasimula, bago pa man likhain ng langit at lupa, nilikha na ng Diyos ang mga anghel. Sila ay mga nilalang na gawa ng dalisay, nagdiwanag at espiritu, mga espiritual na nilalang na may pambihirang kapangyarihan, karunungan at kagandahan. Ngunit kailan nga ba nilikha ang mga kahangahangang nilalang na ito? Walang eksaktong pitsa na ibinigay ang Biblia, pero sa aklat ng Hub, Kapitulo 38, versikulo 4 hanggang 7, makikita natin ang isang mahalagang pagpapahiwatig. Nasaan ka nang ilagay ko ang pundasyon ng daigdig? Ipaalam mo kang talagang alam mo sinong nagtakda ng sukat dito, o sinong nagtuwid ng pising panukat dito. Nung ang mga bituin sa umaga ay sabay-sabay na umawit at ang lahat ng anak ng Diyos ay sumisigaw sa kagalakan. Dito makikita ng mga anghel ang tinutukoy bilang mga anak ng Diyos ay naroon na at nagagalak habang nililikha ng Panginoon ang mundo. Ngunit hindi lahat ng anghel ay pare-pareho. Sa kanyang walang hanggang karunungan, lumikha ang Diyos ng iba't ibang uri ng makalangit na nilalang. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Sa Isaiah chapter 6 verse 2-3, inilarawan ang mga serapin. Sa ibabaw niya ay may mga serapin at bawat isa ay may 6 na pakpak, 2 para takpan ang mukha, 2 para takpan ang paa, at 2 para lumipad. At sila ay nagsisigawan sa isa't isa, banal, banal ang Panginoong makapangyarihang sa lahat. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga ito ay nananatili sa presensya ng Diyos, laging nagpupuri sa kanyang kabanalan. Ang mga kerubin naman ay bantay ng mga bagay na banal sa Diyos. Sa Genesis chapter 3 verse 24, matapos magkasala si Adan at Eva, dinalaga ng Diyos ang mga kerubin upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay sa Eden. Meron ding mga sugo tulad ni Gabriel na kilala sa paghahatid ng mahalagang mensahe. Sa Lucas chapter 1 verse 19, sinabi niya, "Ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang sabihin sa iyo ang mabuting balitang ito." Ano nga bang layunin ng mga anghel? Sila ay nilikha upang maglingkod sa Diyos ng may kagalakan, ihatid ang kanyang mga mensahe, bantayan ang kanyang kaharian at sambahin siya ng walang patid, ayon sa Awit chapter 103 verse 20-21. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong kanyang mga anghel, kayong makapangyarihan gumawa ng kanyang kalooban na tumutupad sa kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo sa langit, kayong kanyang mga lingkod na tumutupad sa kanyang kalooban. Ngunit sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ang mga anghel ay hindi Diyos. Sila ay mga nilikha lamang tulad natin. Ngunit sa ibang anyo, ayon sa Awit chapter 148 verse 2-5, purihin ninyo siya lahat ng kanyang mga anghel, purihin ninyo siya lahat ng kanyang hukbo, sapagkat siya ay nag-uutos at sila ay nilikha. Ngunit sa lahat ng anghel may isa na namumukod tangi, si Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag o tala sa umaga. Hindi siya basta ordinaryong anghel, siya ay may natatanging posisyon, isang bantog na nilalang na itinalaga ng Diyos na maging tagapangalaga. Sa Ezekiel chapter 28 verse 14, mababasa, "Ikaw ay pinahirang kerubin na bantay, at ikaw ay aking inilagay, ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos, ikaw ay lumalakad sa gitna ng mga batong apoy. Isinilang sa kariktan, si Lucifer ay puno ng karunungan at kagandahan." Ezekiel chapter 28 verse 12, "Ikaw ang silyo ng kasakdalan, puspos ng karunungan at sakdal sa kagandahan." Si Lucifer ay isang musikero sa kanyang pinagmulan, ayon sa Ezekiel chapter 28 verse 13. "Ang iyong mga panderita at mga plauta ay nasa iyo na inihanda sa araw ng iyong pagkakalikha." Si Lucifer ay nilikhang may likas na musikalidad sa kanyang pamumuno. Umaalingaw-ngaw sa kalangitan ng papuri ng Diyos, papuri sa Diyos, mga himno ng kaluwalhatian mula sa libu-libong tinig ng mga anghel
Ngunit dito nagsimula ang trahedya. Ang kagandahan, karunungan at kapangyarihang taglay ni Lucifer ay hindi niya ginamit upang luwalhatiin ang Diyos. Sa halip, ang lahat ng ito ay nagiging dahilan ng kanyang pagmamataas. Sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 mababasa, "Paanong nahulog ka mula sa langit o talas sa umaga, anak ng bukang liwayway? Itinaas mo ang iyong sarili sa langit at sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapulungan. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan." Ito ang puso ng kanyang pagkahulog. Pagnanais na maging katulad ng Diyos. Hindi na sapat kay Lucifer na maging nilalang na nilikha upang maglingkod. Ninais niyang umupo sa trono ng may lalang at sa kanyang pag-aaklas, dadala niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit upang mag-rebuild laban sa Diyos. Ito ay binabanggit sa Pahayag chapter 12 verse 4. Kinaladkad na kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa lupa. Ang bituin dito ay tumutukoy sa mga anghel na nahikayat ni Lucifer sa kanyang paghihimagsik. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Isang digmaang espiritual ang sumiklab sa kalangitan sa Pahayag chapter 12 verse 7 to 9 at nagkaroon nga ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at ang dragon ay nakipaglaban kasama ang kanyang mga anghel. Ngunit hindi sila nagtagumpay at tinihagis ang malaking dragon, ang sinaunang ahas na tinatawag Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong mundo, inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay kasama niya. Mula sa pinakamagandang anghel sa langit, si Lucifer ay naging Satanas, ang kalaban ng Diyos, ang mangdarayang espiritu sa likod ng lahat ng kasamaan sa sanlibutan, at ang mga nahulog na anghel ay tinatawag na mga demonyo ay naging katuwang niya sa panlilinglang, pagtutukso at pagkawasak. Ngunit hindi dito natatapos ang kwento. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi ang katapusan ng lahat. Sa halip, ito ay magsisilbing pasimula ng isang mas malalim na kapahayagan. Ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Sa kabila ng kadiliman, hindi iniwan ng Diyos ang sanlibutan. Sa halip, ipinangako niya ang liwanag, ang pagdating ng Mesiyas na si Jesus, ang anak ng Diyos na dumating upang durugin ang mga gawa ng kaaway. Sa 1 Juan Kapitulo 3 versikulo 8, ang anak ng Diyos ay nahayag upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Mga kaibigan, ang kwento ng mga bumagsak ng mga anghel ay totoo. Ito ay isang paalala na kahit ang pinakamataas na nilalang ay maaaring bumagsak kapag pinili ang kapalaluan at pagsuway sa Diyos. Ngunit higit sa lahat, ito rin ay paalaala ng awa, katwiran at tagumpay ng Diyos sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Sa pagtatapos ng ating kwento, alalahanin natin, ang kadiliman ay hindi magwawagi. Ang liwanag ng Diyos ay patuloy na magliliwanag at ang kanyang plano ay siguradong magtatagumpay.